Meron tayong bibigyan ng reaction video mga tol mula rito sa channel ni SIA. Daniel 7, ang propesiyang gigimbal at gigising sa mga Pilipino ayon sa Biblia. Eto, syempre pag si SIA may kinalaman din talaga sa Biblia. Pero ulitin ko mga tol bigyan tayo ng disclaimer. Kung ano man mapapanood natin, hindi natin hangarin ng manira ng pananampalataya at paniniwala ng iba. Hindi ko pa kasi napapanood to Pero sabi rito sa thumbnail, ito na daw ang huling gobyerno. Well, pag-usapan natin yan mga tol. Pero bago yan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell mga tol para ma-notify ka pag may mga bagong reaction video tayo na tulad nito. So, wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin mga tol. Kumusta ka kaibigan? Sa pagkakataong ito ay medyo maselan ang ating tatalakayin na topiko patungkol ito mga kaibigan sa isang pangitain ni Daniel sa Daniel chapter 7. Ang pangitain ng 4 na halimaw. Pagkatapos darating ang katapusan ng pang-4 na halimaw. Ito mga tol, magbibigay tayo ng reaction video, commentary. May mga bagay na pwedeng sangkayunan, may mga bagay na din naman na hindi ko sinasangayunan. Pero yung mga natin dito, mga commentary natin dito o yung video yung pamanoorin natin ay hindi nangangahulugan na ito mismo yung aking pinaniniwalaan o sinasampalatayanan mga tol. Kaya magre-reaction video tayo, no? So tuloy na natin to. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ito ay binabanggit mga kaibigan sa Daniel chapter 7. Atin itong baybayin. Verse 1. Noong unang taon ni Belshazzar bilang hari ng Babylonia, si Daniel ay nagkaroon ng pangitain sa kanyang panaginip. Isinulat ito ni Daniel. Ito mga kaibigan, ang panaginip ni Daniel ayon sa kanyang mungkahi. Isang gabi, nakita ko na kabi-kabila ay binabayo ng malakas na hangin ang malaking dagat. Mula sa dagat ay may umahong 4 na iba't ibang halimaw. Ang una ay parang leon, ngunit may mga pakpak ng agila. Habang ako'y nakatingin na bunot ang mga pakpak nito, umangat ito sa lupa at tumayong parang tao. Binigyan ito ng isip ng tao. Ang ikalawa naman ay parang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig ng nag-utos dito, sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kahawig ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod tulad ng sa ibon, 4 din ang ulo at binigyan ito ng kapangyarihan. Pagkaraan nakita ko ang ika-4 na halimaw. Nakakatakot ito at napakalakas. Bakal ang ngipin nito at niluluray ang anumang makagat at tinatapakan ang matira doon. Kakaiba ito sa 3 nauna sapagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay napunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. Habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono na upo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglalagablab at ang mga gulong nito ay nagliliyab. Parang bukal ang apoy na tumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon. Bukod pa sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya, humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa sobrang kayabangan, sinasabi ng sungay, muli akong tumingin at nakitang pinatay ang ika-4 na hayop at inihagis ito sa apoy at iba namang halimaw ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit binigyan pa ng panahong mabuhay. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ito mga kaibigan, ang pangitain ni Daniel. At bigla nga siya mga kaibigan na nagising at siya ay nabagabag kung ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Ngunit ito rin mga kaibigan ay binabanggit mga kaibigan sa Daniel chapter 7. Binanggit din dito ang ibig sabihin ng pangitain ni Daniel. Kung ating mapapansin mga kaibigan sa ating pinag-usapan nung nakaraan sa pangitain ni Haring Nebukadnezar sa Daniel chapter 2, ito rin ay tumutukoy mga kaibigan sa mga kaharian na babangon bago darating
ang kaharian ng Diyos. Kung ating mapapansin kasi mga kaibigan, ang leon mga kaibigan na nakita ni Daniel ay tumutukoy rin sa lugar ng Babylonia, dahil ang leon sa Babylonia mga kaibigan ay ang ibig sabihin nito ay hari ng lahat ng mga hayop. Ibig sabihin, siya rin ang tinatawag na head of gold. Ang ibig sabihin mga kaibigan ng pakpak sa pangitain mga kaibigan ay sumisimbolo sa kung gaano kalakas at kabilis gumalaw at sumakop ng ibang bansa ang lugar ng Babylonia, dahil kilala mga kaibigan si Haring Nebuchadnezzar na greatest conqueror at talagang napakabilis niya mag-conquer ng iba't ibang mga bansa. Ngunit siya mga kaibigan ay pinalitan ng Medo-Persia. Ito ay tumutukoy rin mga kaibigan sa silver na chest at mga kamay ng imahe na tumutukoy rin mga kaibigan sa Daniel chapter 7 ang oso, dahil kung ating makikita at mapapansin, meron siyang 3 tadyang sa kanyang bibig na tumutukoy sa 3 malalaking mga bansa na kanyang nasakop. Isa na dito ang Babylonia. Natalo niya ang Babylonia. Natalo rin niya mga kaibigan ang Lydia at maging ang Egypt. At kung bakit oso mga kaibigan ang ginamit sa pangitain ay dahil napakalaki mga kaibigan ng teritoryo na nasakop ng Medo-Persia. Ang pangatlo mga kaibigan ay ang Grecian Empire. Sila ay namuno sa panahon ng 331 BC hanggang 168 BC sa pamamagitan ni Alexander the Great, na tumutukoy rin mga kaibigan sa kapa na bronze ng imahe sa Daniel chapter 2. Kung ating mapapansin kasi mga kaibigan, ang leopardo ay tumutukoy mga kaibigan sa kung gaano kagiting na mandirigma si Alexander the Great, at kung bakit 4 ang kanyang mga pakpak ay ibig sabihin mga kaibigan nito ay mas mabilis silang lumusob at kinongker ang buong teritoryo ng Medo-Persia at tinalo nila ito na habang bata pa si Alexander the Great. Ngunit pagkatapos na mamatay ni Alexander the Great ay nahati sa 4 na pamahalaan ang buong teritoryo ni Alexander the Great. Ito ang kanyang 4 na general, si Cassander, Lysimachus, Ptolemy at Seleucus. Pagkatapos nito mga kaibigan, sa Daniel chapter 7 verse 7, pagkatapos nito ay may nakita ako sa pangitain sa gabi, at narito ang ika-4 na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan, at totoong malakas at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray, at niyuyurakan ang kanyang mga paa, ang nalabi at kaiba sa lahat ng hayop na nauna sa kanya, at siya'y may 10 sungay. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa 4 na hayop na ito, tapos na ang Babylonia, pagkatapos Medo-Persia, tapos Grecian Empire. Ano ang sumunod mga kaibigan? Walang iba kundi ang Roman Empire. Tinatawag rin ito mga kaibigan na Iron Kingdom. Sila ay namuno mula 168 BC hanggang 476 AD. Siya mga kaibigan ay may 10 sungay na tumutukoy sa divided Europe na ating napag-aralan mga kaibigan sa last nating topic sa Daniel chapter 2. Kung hindi mo pa ito napapanood, ay panoorin mo mga kaibigan. Ang title nito ay Ang Huling Presidente. At balik tayo mga kaibigan sa ating topiko, ang Roman Empire mga kaibigan. Ito ang pang-4 na hayop na nakakatakot na nakita ni Daniel. At bakit nakakatakot mga kaibigan? Dahil ito ang huling kaharian na papangon bago darating ang kaharian ng ating Panginoon. At kung ating mapapansin, binabanggit dito mga kaibigan, dinudurog nito sa kanilulunok ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. At kung ating mapapansin mga kaibigan sa verse 8, pinagmasdan kong mabuti ang sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng buwang ang sungay na tumutubo. At ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. Kung ating mapapansin mga kaibigan, ang 10 sungay ay rumirepresent mga kaibigan sa 10 mga hari at 10 kaharian na binabanggit din sa Daniel chapter 7. Sa verse 24, ika dito, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Sa gitna nito'y lilitaw ang isa, kakaiba sa mga nauna, at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Kung ating mapapansin mga kaibigan, 3 kaharian sa Europa ang nawala. Ito ang Ostrogoths, Heruli at Vandals. Tutugma. Dahil ayaw nila na mamuno ang maliit na sungay na ito, ang maliit na kaharian ito, kaya sila
ay pinatanggal sa kasaysayan. Pinatay sila at wala nang nalabi kahit isa sa kanila. At isa itong kaharian mga kaibigan na naghari-harian at punong-puno raw ng kayabangan. Sino kaya mga kaibigan ang maliit na sungay na ito? Atin itong pag-uusapan sa susunod na topiko. Ngunit ano mga kaibigan ang sumunod? Pagkatapos nito, nakita mga kaibigan ni Daniel na dumating ang ating Panginoon. Sa verse 9, habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono na upo sa mga ito at nabubuhay magpakailanpaman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglalagablab at ang mga gulong nito'y nagliliyab. Parang bukal ang apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon. Bukod pa sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya. Humanda na siya sa pagkawad ng hatol at pinuksan ang mga aklat. Ito mga kaibigan ang parating na huling kaharian, ang kaharian ng Diyos na binabagit mga kaibigan. Ang ating Panginoon ay parating na siya ay nakaupo sa kanyang trono na naglalagablab mga kaibigan. At sa kanyang pagdating mga kaibigan, habang naghari-harian ang maliit na sungay na ito, sa verse 11 binabanggit niya dito, dahil sa sobrang kayabangang sinasabi ng sungay, muli akong tumingin at nakitang pinatay ang ikaapat na hayop at inihagis ito sa apoy. Oo mga kaibigan, kinuha ng ating Panginoon at inihagis niya sa apoy dahil sa sobrang laki ng kasalanan niya laban sa ating Panginoong Diyos. Habang ang ibang mga halimaw mga kaibigan ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit binigyan pa ng panahong mabuhay. At pagkatapos nito sa verse 13, patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa lapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. And verse 14, binigyan siya ng kapamalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika, at ang pamamahala niya ay hindi na magwawakas. Yung binabanggit na nabubuhay magpakailanman, yun yung Panginoong Diyos. Tapos yung parang tao na binigyan ng kapamahalaan, yun siguro ang Panginoong Jesus mga tol. No, mamaya mag-focus tayo doon sa sinasabing darating ang wakas mga tol. Kasi totoo naman na merong isang araw na itinakda para hukuman ang sanlibutan mga tol. No, kukunin yung mga maliligtas, paparusahan naman yung mga hindi mapapalad o yung mga nakatakdang parusahan sa dagat-dagatang apoy kasama ang matandang dragon at yung mga kampon nito, no? At ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. O mga kaibigan, ito ang pangitain ni Propetang Daniel bago darating ang kaharian ng ating Panginoon. At kung ating makikita, malinaw doon, no? Malinaw mga kapatid doon sa sinabi, nabubuhay magpakailanman, yun yung Panginoong Diyos. At merong isang parang tao na bibigyan ng kapamahalaan. So magkaiba yon mga tol, magkaiba yon. May mga nagsasabi kasi ang Panginoong Jesus din ang Diyos na babalik, no? So kung siya ang Panginoong Diyos din na babalik, so sino yung nabubuhay magpakailanman na magbibigay sa kanya ng kapamahalaan, di ba? tayo na mga kaibigan ay nabubuhay sa pang-apat na hayop sa pamumuno ng maliit na sungay na ito, ang maliit na bansa na ating tatalakayin sa susunod na mga panahon. Ngunit ang importante mga kaibigan, ang pang-apat na hayop ay tumutukoy sa buong Europa, ang pamumuno ng sungay, ang kariang dadatnan ng ating Panginoon bago niya hukman ang buong sanlibutan. Mga kaibigan, malapit na tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Handa ka na ba? Nais mo bang tanggapin ang ating Panginoon? Okay. So patuloy muna natin to rito. Kasi nakalagay dito itong huling gobyerno mga tol. Hindi pa talaga natin masasabi na itong gobyerno ni gobyerno ni President BBM ang pinaka-last na. Kasi 6 na taon to eh. Pwedeng oo, pwedeng hindi pa mga tol. Sa totoo lang kasi wala namang nakakaalam talaga kung kailan ang ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Kahit siya, hindi niya alam mga tol. Sabi nga sa Bible, kahit ang anak, hindi alam, o kahit na mga anghel sa langit, isa lang ang nakakaalam, tanging ang Ama lamang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Pero lahat ng mga halimbawa, lahat ng mga palatandaan, natupad na. Lahat ng mga palatandaan na ibinigay ng Panginoong Jesus
natupad na mga tol. Isa na nga lang ang bagay na hindi pa nangyayari, yung mismong araw ng pagparito niya. Pwedeng ngayon, bukas, sa susunod na linggo, o sa susunod na 10 taon, sa susunod na henerasyon, hindi natin alam mga tol. Tatandaan natin na mula nang mamatay o mula nang umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, nasa 2,000 taon na ang nakakalipas o 2,000 taon mahigit. Pero tatandaan mo, ang 1,000 taon sa lupa dito sa mundo ay isang araw pa lang sa langit. So lumalabas mga tol, 2 araw pa lang sa langit ang nakakalipas mula nung umakyat ang Panginoong Hesus. So hindi natin alam kung kailan ang ikalawang pagparito niya. Pwedeng kasing haba din ng ito lang naman sa akin lang naman to, hindi ko sinasabing paniwalaan nyo. Puwedeng kasing haba din ng kanyang pagkamatay. 'Di ba binuhay siya on the third day ba o after 3 days? Comment kayo sa baba. So kung on the third day, so 1,000 taon pa ulit, 'di ba? Kung gano'n na mangyayari o puwedeng dito na pumapasok na kasi tapos na kasi yung 2,000 taon, pumapasok na yung nagbibilang na para sa 1,000 taon. So malapit na talaga. So puwedeng ang ito last government, PBBM, o puwedeng sa mga susunod pang henerasyon. Hindi natin alam talaga mga tol. So kayo, ano sa tingin ninyo? Pero isa lang talaga na titiyak natin, 'no, darating at darating ang araw ng paghuhukom. Dahil ang katibayan niyan mga tol, yung ikalawang pagkabuhay ng Panginoong Hesus, no? Nung namatay siya at nabuhay siya ulit, yung pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesus, yun yung pinaka ebidensya na talagang mangyayari yung second coming mga kapatid, no? Ikaw, ano sa tingin mo? Anong masasabi mo diyan? Comment ka sa baba at pag-usapan natin 'yan sa comment section. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat kayong palagi mga kapatid at lagi tayong dumalangin, tumawag sa ating Panginoon. Hindi natin alam mga kapatid, no, kung kailan mangyayari ang araw na yan. Basta mahalaga lagi tayong handa, no? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.